Napaka-cute sa baka. Babae po siya. Hello. Mateo, nahulog sa ating pan. Oops. Bakit ka pumunta dyan? Nakaligo si Mateo. Yung aming supply ng tubig mga kaprobinsya, malakas na. Dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa amin. At wala na po tayong problema tungkol sa ating mga isla dito. Kasi yung source ng ating tubig malakas na. Manumbalik na yung dati. Yan. Kasirit-sirit yun. At yung mga koy natin, napaka-healthy po sa ating mga koy nung bumalik yung malakas na tubig dito sa atin. Flowing lang yung tubig natin dito. Tapos palagi po natin sila pinalitan ng tubig. Yan. Malalaki na ba yung mga koy natin dito? At ngayon mukhang may ulan naman na paparating. Makulimlim naman yung paligid natin dito. Sila si Mrs., si Third at Junior. Hinatid ko na sa baes kahapon. Umuwi na po sila. Kasi nung andito sila, burn out po dito. Naubos na po yung power sa aming power bank. Kaya hinatid ko sila dun sa baes. Dito po hindi na madala ng karosa dahil sa malakas na baha. Mateo, sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video mga kaprobinsya, nanganak na po yung isa nating baka, si Bitang. At puntahan natin yung anak niya. Nilagay namin siya doon sa may kulungan ng baboy para hindi siya mabasa. Pasilaw na po siya sa mula na nanganak siya, naging matapag yung baka natin na si Bitak. Ganyan talaga basta bagong panganak pa lang. Parang katulad din ng aso ba? Napaka-cute sa baka. Babae po siya. Hello. Napaka-cute.
Yan, ito yung naghilas niya. Oh. Wala po. Relax lang. Safety lang naman yung anak mo. Pero kan siya, magsilo siya sa aso natin. You know? Hello Marites. Marites po ang kanyang pangalan mga kaprobinsya. Kasama ni Marimar. Nakakalulang din na, no? Yeah. Nung dinala ko dito si Third, naliw po siya sa ating baka na maliit. Yeah. Maganda po yung baka natin. Manang-mana kay Pugi, oh. Yung katawan niya parang lalaki. May bukol sa likod. Yan po ang isa sa mga palatandaan na magagandang klase yung baka natin. At matangkad siya. Mahaba yung mga binti. Yan, oh. Naaliw po ako sa timbaka, oh. Nagpakitang gilas siya na andito tayo. Sanayin po natin siya na palaging himas-himasin mga kaprobinsya para maging katulad siya kay Marimar na maamo. Ano, ito yung nadalgilas, oh. Kahit babae siya pero parang lalaki yung katawan niya na may bukol sa likuran. Yan. Ayaw niyang kumain. Alala sa kanyang anak. Busog siya. Sa yung tapang niya. Dumihan na yung pagkain. Yan talaga yung mga nanay, mga kaprobinsya. Para magalit pag may ibang lumapit sa kanyang anak. Pagkatapang niya. Si Mateo, muntik ng matamaan. Pakainin natin ng todo si Bitang para hindi siya mamayat. Noong una po yung mga baka natin dito namayat dahil po kulang tayo sa pagkain. Pero ngayon na marami tayong napier, sikapin natin na hindi siya mamayat. Marites, Marites, wala siyang kalaro, wala siyang kasabayan. Hindi katulad nung una na may kasabay si Marimar. Pag tingnan natin sa malayo si Marimar, mga kaprobinsya, napakagandang baka. Upgraded, yan si Marimar. Napakataba. Mukhang masikip na yung busal niya. Ang bait po sa ating baka. Ito po si Marimar, wala siyang bukol dito. Hindi siya katulad sa maliit nating baka na kahit maliit pa lang nakitaan na natin siya ng potensyal na magandang klase. Kasi may bukol dito si Marites. Yan po ang kaibahan nila ni Marimar at ni Marites. Pero si Marimar, magpasakay. Oh! Ah! Oh! Hindi tumakbo, oh. Shhh! Matiyo. Yung baka natin na dumalaga na galing sa Dawis, 34,000 po yung kapital natin sa kanya. Tapos si Bitang 30,000. Pero nung nabili natin si Bitang, napakapayat niya. At saka mukhang pangatlong bisis siya ng anak. Ngayon po,
pang-apat na yan. Kasi siya po yung nanay ni Lulong dati. At hindi na po tayo lugi sa kanya mga kaprobinsya. Kahit ibinta pa natin si Bita ngayon, lagpas 30,000 na yan kasi tumaba na siya. Tapos may anak na siya. Doon tayo kumita ng husto sa kanyang anak. Yan oh. Lumabas na oh. Kaya yung nanay niya hindi pa pakali. Hinanap niya agad yung kanyang anak. Pero si Marites, may minarites siya kay Marimar. Napakaganda sana mga kaprobinsya pag may kasabayan siya. So ang hihintay natin si Basya at yung pula at sana yung ating dumalaga na baka. Kasi halos sabay-sabay po sila nakastahan. At yung baka mula sa pagkasta lagpas po sa 9 na buwan. Yan oh. Malayo yung naabot niya oh. Pumunta na siya doon. Buti na lang hindi nanuwag yung mga baka natin dito. Si Marimar mabait naman. Ang problema dito yung isa, yung puti. Baka nanuwag yan. Pero dito sa atin marami po tayong napagdaanan sa ating mga alaga. At hindi naman lahat positive. Katulad sa ating kambing na isa, si Ibana ng anak ko siya. Tapos premature yung anak niya. Ang nangyari po yung anak niya na lalaki hindi nakasurvive. Ilang beses na po yan na nanganak si Ibana na kulang sa araw yung kanyang pagbubuntis. Buti lang yung una, makatayo lang agad yung mga anak niya. Pero ngayon dahil sa haba ng mga paa hindi makatayo. At pailawan ko sana pero nagkataon din na burnout at saka palaging umuulan. So wala po tayong nagawa sa kanyang anak. Namatay yung isa. Sa ating po mga kaprobinsya, gusto ko sanang bibili ng magagandang klase na kambing na babae. Yung i-partner natin kay George, lalo na yung mga dapol. Maganda sana yon. Pero dahil sa sobrang mahal, nagdadalawang isip tayo. At saka isa sa mga iniisip natin, baka hindi natin malagaan ng gusto yung mga ganyang kambing kasi masilan po sila. Tapos mahirap pag wala tayong pangalan at saka mahal yung kambing natin, mahal yung kapital natin. Pag tayo ang magbinta, medyo hindi ganun kamahal yung mangyari. Except pag may pangalan na tayo sa fan or may mga sukit na tayo at kilala na tayo na may mga magandang klaseng kambing, pwede natin sila maibinta sa sobrang mahal. Pero mukhang mahirap. Kaya ang ginawa natin dito na ngayon, yung mga upgraded lang yung inalagaan natin dito. Tapos may lalaki lang tayo na si George, siya yung taga-kasta, para ma-upgrade yung mga kambing natin dito. Pero actually yung mga kambing natin dito mga upgraded na sila. Pero ang ginawa lang natin, magpalit lang tayo ng mga lalaki para hindi ma-inbreed. Ano, hindi na sila masyadong native, hindi na mga maliliit yung kambing natin dito. Tapos pag magbinta tayo dun sa stockyard, yung basihan doon, yung katawan, yung per kilo lang pag ibinta natin sila. Nakatingin sila sa ating aso na si Mateo kasi first time pa ni Mateo na nakapasok dito. Subukan natin na palabasin sila at bantayan na natin. Bantayan lang natin na hindi sila makapunta doon sa kabilang area para makakain sila ng mga damo dito sa labas. Yan. Yung iba oh, napansin nila na bukas yung pintuan natin. Gumalaw. Bumaba sa kubo. Yan. Nagtagbuhan sila oh, para makalabas. May mga kambing tayo dito na buntis na malapit ng mga anak. Yung nagpaiwan doon oh. Bantayan lang natin na hindi sila makapunta doon. Kasi may mga tanim doon na niyog at saka saging. Yan oh.
Labas, labas. Yung anak ni Ibana, kahit tinurukan natin ng iron, tinurukan natin ng vitamins, pero hindi pa rin nakasurvive yung isa. Dahil po premature sila. Tapos nagkataon na palaging umulan dito, at nagkataon naman na brown out si Bunbun. Kakaunti na lang yung mga kambing natin dito mga kaprobinsya, kasi nagbawas po tayo. Yung mga native ibininta natin, yung mga lalaki na medyo maliliit ibininta natin. Minsan nagkatay tayo dito. So bantayan lang natin yung ating mga kambing dito. Yung mga buntis na malapit ng mga anak ang hindi lumabas. Next week mga kaprobinsya, yung mga buntis natin ng kambing dyan na nasa loob, siguro mga anak na yan. Kaya pag napapansin nyo po, wala silang gana lumabas. Binanahan silang kumain sa mga damo. Ngayon po na marami ng damo dito sa labas, yan po ang ating gagawin. Palabasin natin sila paminsan-minsan. At napakabait naman sa ating aso, hindi nila hinabol yung mga kambing. Hindi katulad ni Bingo na pag andito siya, habulin niya yung mga kambing natin dito. Kailangan siya na itali. Pagkaganda na tingnan sa ating paligid dito, green na yung buntis, kahit pa ika-ika naglakad, parang gusto niyang lumabas. Yan, palabas na yung isa. So kalaki naman sa kanyang tiyan. Sana po dalawa yung anak niya. Yung isa humabol, yung kulay itim, 3 po silang andyan. Hindi tumuloy yung isa mga kaprobinsya, dahil siguro sa bigat ng kanyang tiyan. Si Dayan ano lang, nakatingin lang sa kanyang mga kasama. Hindi siya tumuloy sa paglabas. Yung isa umuwi na. Paulit ako. Malakas sila kumain ng dahon ng kawayan, pumunto sila doon. Lah. Ano kaya nakain niya? Mukhang may nakain siya na matigas mga kaprobinsya. Hindi niya nalunok.
Yung mga damo na yan, isa rin yan sa mga paborito ng kambing. Yung may tinik. Yukmi ang tawag sa amin, or hiyom-hiyom. Marunong talaga sila maghanap ng pagkain, no? Nakakaaloy lang tingnan, no? Yung mga alaga natin, nakakatanggal ng stress. May isang butis ito na lumabas, oh, yung kulay itim. Pero yung iba hindi tumuloy sa paglabas. May tatlo naman tayong kambing ito na babae na bagong nakastahan. At yung ibang lumalaga hindi pa nakastahan. Mga bata pa yung iba. Pero yan, oh, sakto sa edad na yan. Pwede na yung kasahan pag naglandi. Pero hindi pa sila naglandi. Dalawa po sila magkakapatid. Yung lalaki, oh, yung kinapo natin, mukhang may nararamdaman siya sa kanyang katawan. Kanina may nakain siya doon, parang umiyak siya. Parang nabukog ba? Yung kambing na yan, dati napagkabansot yan. Ngayon, makita na yung balahibo niya. Yan po ang mga kulay sa ating kambing. Siguro yan po ang lahi ni Turo dati. Natio. Sit down. Yung mga kambing natin dito mga kaprobinsya, yung nasa labas, isa lang yung lalaki. At silang lahat, gawin po natin silang mga inahin dito, yung mga babae. Marami po tayong lumalaga. Yung mga inahin dito nasa mga 5 lang siguro, yung nasa labas. Yun, kaya nakasahan na yan. Yung isang itim, ito itim, at yung isa dito. 5 lang sila. 6 yung isa doon, yung anak ni Dayan. Pero kadalasan mga dumalaga pa. Kahit ganyan na sila, pag manganak sila lahat, times 2 na yan. Pag surtihin tayo sa ating pag-aalaga ng kambing, napakabilis lang yan dumami. Lalo na pag tig-2 yung anak nila. Medyo matagal na po sila sa labas mga kaprobinsya. Pauwi na natin. Balik na natin sila sa loob. Pero mukhang gusto ko lang kumain, no? Yan, oh. Napakadali lang pag papasukin natin sila. Hindi tayo nahirapan. Sige na. Pasok sa loob.
Yan. At yung mga manok natin dito na Jersey Giant mga kaprobinsya, hindi po sila nakaligtas sa piste na dumapo dito sa ating area. Namatay po lahat yung mga manok natin na Jersey Giant. Kampante po tayo nung una kasi hindi po natin sila pinalabas. Tapos nasa loob lang ng kulungan sila. At saka bago natin yung nabili, sisi pala natin yung nabili, vaccinated na po sila. Tapos hindi pa rin sila nakasurvive sa piste na dumapo dito sa ating area. So yan na po. Sayang yung mga Jersey Giant natin kasi nadali din sila sa piste na dumapo. Ang balak natin dito, magsimula tayo ulit pag may natira pa. Bukas tingnan natin kung ilang inahin yung natira sa ating mga manok doon. Kasi may mga manok pa tayo doon. Sabi nila may matira pa pero ilang heads na lang. So pag may makasurvive dito sa ating mga manok, yun po ang ating alagaan. At saka bibili tayo ng tandang kasi wala na tayong tandang dito. Bukas pag may time tayo mag-disinfect tayo. Tapos next week na naman, tapos next month bibili tayo ulit ng mga manok na para panimula. So yan po ang update sa ating mga alagang Jersey Giant. Hindi po sila nakaligtas sa piste na dumapo dito sa ating area. Guyabano. Kain tayo mga kaprobinsya. Mama tuwa ito ah. Mga kaprobinsya, kain na po. Yan po yung pagkain namin, oh. May bulad, may balakasi, may adobong talong. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Dagat biyahe. Avocado. Yang kulo dan bawan mo. Hmm? Bawan. Nasa Nasa pan. pan. Nasa Dr. Sara. Cara. Sa bawan. Nasa avocado daw. Dong. Ay. Ni ko ugas kimkim nga nakakuha ka kuan. Kada yung we. Bala ka ba ni. Pero tino gyud na nakakuha ka. So bais. Yun, kaon mo. Da. Masuk tinggal kaon na. Ano mo gay itong katuwaan ko? Sorry ako. Gamay kayo sa pan. Pan ba? Kasi gulo full digger ang pagkakuha mo na pag. Wala.
Wala siya ni. Oh, Ano kayo? Dok, re. Ikaw ko naman, masabihin naman. Punta partido daw mo kayo. Nagtubig daw. Bugot. Eh, kano do? ano ko? Ha? Ano ko? Ano? Natida magkaroon. Hindi ko ko magbugong sa mga pigo. Ang ko. Dito sa Maripe. Dahil kasi hindi. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palaging nanonood, sa mga palaging nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Victor Gabatan Vlogs. Happy wedding anniversary ni na Mr. and Mrs. Antonio Tan and Lilibet Tan. July 16, watching from Riyadh, KSA. Shout out kay Larry Solis from Barangay Balabag, La Carlota City, Negros Occidental. Shout out kay Alvin Gonzalez from Nueva Ecija. Shout out kay Sinaida Jose watching from San Francisco, California, USA. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po yung lahat at maraming salamat po.